Tay, makinig ka mabuti sa episode na to ha. Bakit? Para ba sa akin yan? Hindi. Tungkol ito sa mga vitamins na hindi nasa tabletas or capsules. Uy, okay yan ah. Sige nga. Medyo may alam ako dyan. Pero nakaka-intriga ang pasok mo ah. Alam mo ba, Tay, ang pinakamagandang source ng vitamin A ay atay ng baka or manok. Alam ko yan. Ang atay ay mataas din sa iron, di ba? Tama, ang galing mo, Tay ah. Ang food rin na mataas sa B vitamins ay atay din. Wow! Ang pagkain na pinakamataas sa vitamin C ay bayabas. Hindi kalamansi? Hindi, Tay. Ang pagkain na mataas naman sa vitamin D ay trout. Pero hindi ko alam ang Tagalog nun eh. Naku, wala rin kasi ako alam sa isda masyado eh. Ang alam ko lang, bangus, tilapia, lapu-lapu, tangige, mga ganyan. Basta, ayan ang itsura niya. Dito nagulat ako, Tay. Ang pagkain na mayaman naman sa vitamin E ay sunflower seeds. Di ba paborito mo yon? Ay oo, kasi magaling din daw yan sa cancer at panlaban sa muscle cramps o pamimitig ng muscles. Merong patay. Ang pagkain na mayaman sa vitamin K1 ay parsley. Di ba, Tay? Dagamot din yan sa kidney stones. Tama. Pero alam mo ba, isa pang benefit ng vitamin K1? Hindi, Tay. Ito rin ay maganda sa mga emergency situations pag na-aksidente ka at nasugatan ka. Nagsasara kagad ang sugat sa loob. Anyways. At ang katandem naman nito ay ang natto na mayaman sa vitamin K2. Teka, Tay. Ano yung pagkain ng natto? Ang natto ay fermented or binuro na soybeans. Soy siya actually. Hindi ito familiar sa mga Pilipino, pero alam ko madali lang ito gawin. Siguro pwede natin i-try ito kasi ang vitamin K2 ay mabisa sa kolesterol at sakit sa puso. Okay.